Welcome muli, salamat at God bless. Please like, share, and subscribe. Thank you and God bless. Sinalaysay nung hindi sila nakakilala sa Panginoon at kung paano sila nakakilala sa Panginoon at ngayon ay naglilingkod na sa ating Panginoon Diyos. Kaibigan, ang Biblia at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mo lang dapat maintindihan, kundi dapat mo din itong maranasan, sapagkat ito ay magagamit mo sa iyong sariling buhay. Maraming haka-haka ang Biblia, maraming haka-haka ang reliyon patungkol sa kabilang buhay. Ngunit, ang Biblia ang nagpapatunay na totoo ang kabilang buhay. Maging ako man kaibigan, ako po ay nakaranas ng isang depresyon sa aking sarili at kaibigan, akala ko ang solusyon sa aking mga problema ay ang magpakamatay. Pero salamat sa ating Panginoon, hindi niya pinahintulutan ang bagay nito, bagkus kaibigan, pinagpala pa ako ng ating pong Panginoon. Kaya kaibigan, sa oras ito ay nais ko pong manalangin. Panginoon, salamat sa oras nito. Ibabahagi namin ang iyong mga salita. Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang kalalagayan ng aming mga kababayan. O Diyos, ikaw na ang kumatagpo sa kanila. Kausapin niyo po sila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, simulan po ito sa isang kwento. Ito po isang kwento, kaibigan, na dalawang kaharian. Ang isang kaharian ay napakatibay. At ang isang kaharian, kaibigan, ay hindi naman ganoon katibay. Pero kaibigan, yung hindi matibay na kaharian ay merong matalinong hari. At yung isang kaharian na sinasabing matibay dahil marami siyang kawan, marami siyang mga bagay na kung saan kaibigan ay makikita natin na pwede siyang magtagumpay. Ang kulang lang sa kanya, kaibigan, ay karunungan. At naglaban ito, kaibigan, itong dalawang itong kaharian ito at natalo, kaibigan, yung matibay na kaharian. At doon, kaibigan, sabi ng hari, subuko na lang tayo. Wala na rin namang mangyayari. At doon, kaibigan, sumuko. Ang hari, hindi nila alam, kaibigan, lalo silang pinahirapan ng haring kanilang pinagsukuan o yung isang kaharian na hindi naman ganun katibay, kaibigan, lalo silang pinahirapan. Kaibigan, sa ating pong buhay, kung aalamin mo lamang at iyong pag-aaralan o unawain, kaibigan, may mga pagkakataon o maraming pagkakataon na nais o merong, kaibigan, mga bagay na nais gumakot sa iyo. Na kapag hindi mo iningatan ang iyong sarili, maging ikaw, kaibigan, o ang iyong pamilya, o mahal mo sa buhay, kaibigan, ay sayang tumin o mapapahamak. Kaya kaibigan, sa oras ito'y kailangan natin magpasya sa bagay nito. Kaya po nais kong magbasa ng isang talata. Ito po ang sabi ng salita ng ating pong Panginoon sa Deuteronomy 30, verse 19. Aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksilaban sa iyo sa araw nito, na aking inalagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Nais ko pong mangaral sa paksang, kanino ka dapat sumuko? Kay Satanas ba o sa Diyos? Kaibigan, unang puntos, maling pagsuko. Sabi nila, kaibigan, hindi mo maitatama ang isang mali sa isa pang pagkakamali. Kaya kapag mali ang napagsukuan mo, kaibigan, ay mali ang pupuntahan mo. Kapag kay Satanas ka sumuko na maling persona, kahit anong gawin mo at hangad mong magtagumpay, mabibigo at mabibigo ka pa rin. Dahil walang ibang hinangad ang demonyo kundi masira ang lahat ng mga minamahal ng ating Panginoon. Ano po sabi ng 1 Peter 5:8? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ng dyablo na gaya na niyong umuungal ay gumagala ng humahanap na masisila. Nag-aantay ang dyablo na ikaw ay bumigang at doon siya papasok upang ikaw ay salakayin.
Kaya kaibigan, huwag kang susuko. Huwag mong susukuhan ang buhay mo. Ang kailangan mo kaibigan ay ang ating Panginoon. Noon, akala ko noon kaibigan, ako po isang kabataan na muntik na po magpakamatay. Sa kawalan po ng pag-asa. Isusuko ko na kay Satanas. Hindi ko alam. Kay Satanas ko na pala, sinusuko ang buhay ko. Pero salamat sa ating Panginoon, kaibigan. Pinagbigyan ako ng Diyos, binigyan ako ng pagpapala. Nakita ko ang tunay na kasiyahan ng buhay. Kaya po kaibigan, ikaw yan na nais na maglingkod sa ating pong Panginoon. Huwag mong pagsusukuhan ang buhay mo, kaibigan. Alam mo ba kaibigan na kapag ikaw ay nagpakamatay, ibinigay mo na ang buhay kay Satanas. Dahil kinitili mo ang buhay mo. Kung ikaw ay bumibigay sa problema mo kaibigan, binibigay mo rin kay Satanas ang buhay mo. Kung ikaw ay merong kasalanan na hindi mo mabitawan, kaibigan, binibigay mo kay Satanas ang buhay mo. Kaya po kaibigan, sa oras nito, huwag mong hayaan na masira ang buhay mo sa pamamagitan ng pagsuko mo kay Satanas. Pangalawang puntos kaibigan, sa tamang pagsuko. Sabi po ng Matthew 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasalinin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbambang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong kaluluwa. Sabi po sa verse 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan, kaibigan. Sinabi po sa verse 29, come, pinapalapit ka ng Diyos, isuko mo ang buhay mo sa Kanya, dahil gusto ng ating pong Panginoon na ang tao o ang Kanyang mga lingkod ay maging masaya. Ayaw ng ating Panginoon, kaibigan, na ikaw ay malungkot. Ayaw ng Diyos, kaibigan, na ang buhay mo ay wasak, sinisira ng kasalanan, sinisira ng demonyo, kaibigan. Ganun ang buhay ko noon, ganun ang buhay namin noon. Sinisira ng kasalanan, sinisira ng kapighatian. Pero salamat sa ating Panginoon, kaibigan, binigyan kami ng pag-asa. Kaya ikaw yan, kaibigan. Alam ko, may mga problema ka sa buhay mo. Minsan pa nga, hindi mo na nasasabi sa iyong kaibigan. Hindi mo na nga nasasabi sa iyong mga kamag-anak. Minsan pa nga, nahihiya kang sabihin ito. Pero kaibigan, narito ang Diyos upang ikaw abutin ang kanyang mga salita. Kaya po kaibigan, ito po ang isa sa... At may gagawin ang ating Panginoon. At ganito po ang panalangin, hindi na po mananawagan kaibigan, maging seryoso ka lang. Ito lang ang nais namin kaibigan, kaseryosohan mo. Yan ang nais ng ating Panginoon. At ganito po ang panalangin, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa buhay at pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay. Nakikipusap ako, Panginoon, na inyong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At tulungan mo ko, Panginoon, sa aking mga problema. At humihingi rin ako, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Ito po ang aking panalangin na mayroong pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, yung panalangin yan, nakita ng Diyos ng puso mo. Nakita ng ating Panginoon, naramdaman ng Diyos na ikaw ay seryoso. Kaya salamat po sa mga seryoso tumanggap, kaibigan. Maglingkod ka sa ating Panginoon. Narito po, kaibigan, gusto po namin kayong i-encourage na maglingkod sa ating Panginoon. At sa ibang pong detalye na ating pong gawain ay gusto kong ibigay sa ating Panginoon. Kaibigan, ipaglingkod mo sa ating Panginoon ng buhay. Naroon ng tunay na kapahingaan ng Diyos. Salamat at paganoon. Lobat na. Nalobat? Sino? Ngayon po, napakinggan po natin ang pagpapahagi ng salita ng Diyos. Jalvin. At salamat po sa Nawala mga yung boss. seryoso, mga sumunod sa panalangin talaga yung natin pangaral ng Panginoon. At mahal namin mga kababayan,
marahil ay mapasok sa iyong kaisipan, ano sa sunod kong gagawin? Sa paanong paraan ko paglilingkuran ng Panginoon? Ano po? Pinakamabuti, simulan po natin, sinasabi po natin ang salita ng Diyos. Meron po tayong Bible sa bahay. Meron po tayong Bible sa cellphone. Nag-download po more than 20,000 applications po ang Bible online. Go and get one. Kuha ka ng kopya mo ng Biblia ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, yan po'y naglalaman ng puso ng Diyos, plano ng Diyos, kaisipan ng Diyos, para sa iyo at sa iyong buong sambahayan. At pangalawa po dyan, maraming kaibigan, naghahanap ka ng church. Saan ba ako? Kailangan ko ng community. Kailangan ko nung mapalibutan ako ng mga taong nakaranas ng pagbabago ng buhay, nang sa ganon, ako po ay magay. At ang church po namin ay isa sa mga, Lobat na yung may mga ginagamit ng Panginoon para po sa ganyang mga bagay. Kami po, nais namin magpakilala. Kami po ay mga born-again Christians. Kami po ay nakaranas ng pagbabago ng buhay sa pangalan ng Panginoon. At ang aming pong church, ang pangalan po nito ay The Potter's House Christian Center. Kami po ay nasa tabi po ng SM Rosario. Napapagitnaan po kami ng SM Rosario sa po ng Plaza ng Petron. Naroon po kami sa unang building sa pagitan po ng Petron at SM. Second floor, green naman ang ambulansya ng Rosario, no? Costa Verde Compound, Bago yan, sa dalawa. Eros Convention, at siyempre dito sa ating bayan, Rosario. Bagong kaibigan, inaanyayahan po namin kayo. Pumunta po kayo sa bahay ng Diyos, makapakinig ng mga life-changing na mga salita ng ating pong Panginoon. At ang dalangin namin, katagpuin ka ng Panginoon. Ito po, ang oras po ng gawain po ng mga worship services ay alas 8:30 po ng linggo ng umaga, 8:30 po. Pangalawa po ay alas 10 po ng umaga pa rin ng linggo. At katulad po mamaya, meron pong 5:30 ng hapon, linggo pa rin. Tatlo po yan, within one day. Paglaanan niyo po ng oras, quality time, ang ating pong Panginoon. At ganoon din po, Miyerkules ng hapon, 5:30 din po yan. So, sana po, kaibigan, mapaunlakan niyo po ang paanyay na yan ng Panginoon sa iyong buhay. Marami pong salamat at nais po natin tapusin ito sa panalangin. Dakilang Diyos, we thank you. Ginawa mo ngayong hapon. Salamat sa mga pusong nakinig. Sa lahat po ng mga seryoso, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay, ang mga nagsuko at piniling paglingkuran ka simula ngayon. Dahil ang Diyos, Lord, tulungan mo sila sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga kinakarap. Tunay nga na palayain siya sa lahat ng gapos sa Satanas sa kanyang buhay. At ang ilang Diyos, ang dalangin namin, makasama namin siya sa paglilingkod sa iyo. Siya at ang kanyang buong sambahayan. Iiwan namin ang pagpapala mo sa lugar na ito. Pagpalain mo ang aming bayan ng Rosario. Unay sinusuportahan namin. Gawin mong bayan tahimik, masaya, maunlad, at unay na nakaranas ng pagbabago, Panginoon, ng buhay ang buong Rosario dahil ng Diyos. Panginoon, maingat namin na ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri. Salamat po, Ama, sa ginawa mo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming po salamat. God bless you. Isang mapagpalayang hapon po sa bahay.